What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli akong nagbabalik. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang action, comedy movie na pinamagatang Jackpot. Sa panahon ng Great Depression ng 2026, ang bagong gobyerno at ang publiko ay nampakadesperado para sa pera ng inilunsad ang California Grand Lottery. Kung may makakapatay sa nanalo noon bago ang paglubog ng araw ay legal nilang makukuha ang kanilang jackpot, basta ang tanging panuntunan ay huwag gumamit ng mga bala. Sa LA noong 2030, nanalo lang si Sean sa loto kaya ngayon ay tumatakas siya sa napakaraming tao na gustong pumatay sa kanya. Hindi nagatubili si Sean na labanan silang lahat, mabilis niya lahat itong pinabagsak bago tumakas at tumalon sa isang bakod. Pagkatapos, pumasok si Sean sa isang bahay sa pamamagitan ng bintana at nakatagpo ng isang lola, kaya kinuha niya agad ang phone nito at sinira ito. Sa labas may mga drone na sinusubaybayan ang lahat. Nagtagal si Sean para makabawi ng hininga at naglabas ng Grand Lottery bolt gun ang ginang para patayin siya on the spot. Pagkatapos ay sinira ng ginang ang kanyang tiket para ipatawag ang pangkat ng lottery, na sumisira sa pinto at kinumpirma na ang nanalo ay patay na. Binigyan siya ng malaking tseke para sa $22 milyong at lumalabas sa TV. Makalipas ang isang buwan, dumating si Katie sa LA upang simulan muli ang kanyang karera sa pag-arte. Sa bus, patuloy siyang nakatitig sa isang maliit na keychain ng Oscar, na tila isang alaala. May isang batang babae sa malapit at siya ay pinagtatawanan, gayunpaman, patuloy na nanunuya ang ama ng bata sa kanyang anak na babae habang may kausap sa telepono. Lumipat si Katie sa kanyang tabi at nagpanggap na isang pulis, na nagbabanta dalhin siya sa mga serbisyong panlipunan kung hindi siya kikilos. Ang lalaki ay nagsimulang maging mas mabait sa kanyang anak na babae habang lumapit ang isang matandang babae para pasalamatan si Katie sa kanyang mga serbisyo. Gayunpaman, nang umalis ang ginang, si Katie ay napagtantong ninakaw ng ginang ang kanyang relo. Sa isang karatula, nakita ni Katie ang isang ad para sa ahensya ng proteksyon at mga kahilingan ni Louis na may mga bodyguard na ganyan. Habang nasa biyahe, napansin niya kung gaano katensyonado ang lahat sa lansangan o marahas, kadalasan pareho. Samantala, hindi mapigilan ng media ang pag-uusap tungkol sa susunod na pagguhit ng lottery, na nangyayari sa 18 oras. Ang mga benta ng tiket ay nakasira ng mga bagong record at ang susunod na jackpot ay para sa $3.6 bilyong. Sa kanyang tahanan, inihanda ni Noel ang kanyang mga sandata habang kinakanta ang Ninja Turtles na kanta. Maya-maya, nakarating si Katie sa kwartong nirentahan niya sa internet at napansin kaagad na nagsinungaling ang bagong kasama niyang si Shadi tungkol sa estado ng lugar, nakakilakilabot. Si Shadi mismo ay maganda at nakakainis din, may mga pictures niya sa kwarto ni Katie, nagbibiro siya ng walang lasa at hindi siya pinapansin. Very supportive na mga tawag ng ina. Si Shadi ay mayroon ding isang kasuklam-suklam na kasintahan na nagngangalang DJ, na sinampal si Katie bilang isang kalokohan nang iabot nito sa kanya ang susi ng bahay. Kinabukasan, lumabas ang ad ni Noel sa TV, nag-aalok ng kanyang mga serbisyo sa bodyguard sa sino mang mananalo sa lottery. Nang magising si Katie ay natakot siya upang matuklasan na ang banyo sa itaas ay tumatagas sa bubong at nasira ang kanyang damit. Siya ay tinawagan si Shadi para magreklamo dahil may audition siya sa loob ng ilang oras, pero ang tanging paraan ni Shadi para tumulong ay sa pamamagitan ng pag-upa ng kanyang mga damit. Walang pagpipilian si Katie kundi simulan ang paggastos ng kanyang ipon sa isang kahindik-hindak na damit at sumakay ng taxi dahil late na siya. Ang driver ay patuloy na gumagawa ng hindi naangkop na mga komento at pakikipag-chat tungkol sa chismis ng celebrity, na binabanggit na ang sikat na rapper na si Machine Gun Kelly ay may sariling bunker. Nung nakarating si Katie sa lugar, sinisingil siya ng isang empleyado ng $400 para makilahok. Ang audition niya sa wakas ay nagsimula na at ipinaliwanag niya na siya ay nasa maraming mga ads sa TV noong bata pa siya, ngunit kailangan niyang ipos ang kanyang karera para alagaan ang kanyang nanay na may sakit. Matapos mamatay ang kanyang ina, nagpasya si Katie na subukang umarte muli. Siya ay dumukot sa kanyang mga bulsa para sa kanyang monologue notes at hinanap ang lottery ticket ni Shadi, na nag-activate ng hindi sinasadyang mailagay ni Katie ang kanyang thumbprint dito. Kinuha nito ang kanyang larawan at opisyal na nirerehistro siya bilang isang manlalaro. Mabilis itong itinago ni Katie at sinubukang kumilos, gayunpaman ay agad siyang hindi nagustuhan at pinalayas. Sa koridor, sinusubukan ng ibang artista na maging supportive.
Bigla na lang lahat ng loto nila ay nag-activate ang mga tiket, na nagpapahayag na si Katie ay nanalo at ipinakita pa ang kanyang mukha. Ang mga artista ay agad na binago ang kanilang mga saloobin at sasalakayin si Katie sa anumang bagay na maaari nilang maabot, at ang ilan sa kanila ay may nakahandang mga kutsilyo. Maging ang mga manggagawa ay nakikiisa sa laban. Ipinagtanggol ni Katie ang kanyang sarili salamat sa kanyang mga karanasan sa entablado, nakikipaglaban sa mga klase at umiiwas sa lumilipad na sapatos bago umakyat sa hagdan, hindi nauunawaan kung ano ang nangyayari. Sa susunod na palapag, nakapagtago si Katie sa isang silid kung saan nakita niyang tumatakbo ang mga artista. Gayunpaman, siya ay pumasok sa klase sa pagtatanggol sa sarili at ang mga taong ito ay handang patayin din siya. Patuloy nilang tinatawag siyang, may jackpot, habang umaatake sila at si Katie ay tumatakbong umiiwas sa kanilang mga galaw o nagdudulot sa kanila na tamaan ang bawat isa at iba pa. Sinusubukan niyang tanungin kung ano ang nangyayari ngunit hindi nila pinapansin ang anumang sasabihin niya. Habang ang ilan sa mga taong nag-aaway, si Katie ay sinuntok at napahawak sa kanyang mga bukong-bukong. Inikot-ikot siya ng lalaki sa paligid at itinapon siya sa isang pader, na ginawa ang kanyang lupain sa isang yoga class na may mas maraming tao na handang pumatay. Ang mga taong nagtatanggol sa sarili ay tumawid din at ang kaguluhan ay naganap sa silid, kung saan nagsisimula ang dugo para matapon. Nang hawakan ng isang lalaki si Katie sa leeg, biglang sumambulat si Noel sa kisame at iniligtas siya sa pamamagitan ng paghagis ng lalaki sa pader. Pagkatapos ay inanunsyo ni Noel na nakakakuha si Katie ng 5 libreng pag-save, ngunit pagkatapos ang kanyang proteksyon ay nagkakahalaga ng 10% ng premyo. Habang binibilang niya ang lahat ng taong patuloy niyang dinadala pababa at umabot sa dulo ng mga freebies, walang pagpipilian si Katie kundi pumirma sa kanyang kontrata. Ngayon siya ay nagsimulang makipaglaban sa mga tao ng totoo, kahit na ginagamit si Katie bilang sandata para palayasin sila. Itinali rin niya ito sa kanyang likod upang panatilihing ligtas siya at gumamit ng sinturon bilang latigo sa pag-atake mula sa malayo. Nung ang lahat ng mga kalaban ay bumagsak, pinalaya ni Katie ang sarili at kinuha ang paralysis dart gun ni Noel. Matapos itong madaling bawiin, sinisigurado ni Noel na ilagay sa tamang posisyon ang mga walang malay na katawan para hindi sila mabulunan. Ipinaliwanag niya na ang drone ng lottery ay nasa labas na, at nagpo-post ng lokasyon ng nagwagi tuwing 14 na minuto kaya kailangan nilang umalis. Habang tumatakbo sila palabas ng gusali, itinuro iyon ni Noel na hindi pinahihintulutan ng mga panuntunan ang iba pang mga manlalaro na pumatay sa isa't isa. Ang mga tao sa food truck ay naghagis ng kutsilyo sa kanya at tinulungan siya ni Noel na iwasan ito bago sila sumakay sa kanyang sasakyan upang makatakas. Habang nagmamaneho ang dalawa sa pamamagitan ng bayan, ang mga tao sa malapit ay nakatanggap ng alerto sa kanyang lokasyon at naghahanda na sumali sa laban. Iniwan ng ice cream truck ang mga bata at maging ang babae mula sa bus ay mayroon ng Grand Lottery Bolt na baril. Bumalik kay Noel, natapos niyang ipaliwanag kay Katie kung paano gumagana ang lottery at nagulat siya dahil hindi niya ito alam. Itinuro ni Katie na siya at ang kanyang ina ay nanunood lamang ng mga pelikula at baking show, ngunit hindi kailanman ang balita dahil nakaka-depress sila. Sa lalong madaling panahon ang kotse ay hinahabol ng mga taong nakamotor at ATV, kaya naglabas si Noel ng helmet para sa kanilang dalawa bago binilisan ang takbo. Isang Molotov bomb ang itinapon sa ibabaw ng kotse at ang bubong ay nasusunog, ngunit si Noel ay patuloy na nagmamaneho at pumasok sa isang lumang bodega para patayin ng hangin ang apoy. Bigla niyang inikat ang sasakyan at may nabanggang biker dito, ngunit pagkatapos ay kailangan niyang patuloy na magmaneho sa bodega upang maiwasan ng iba pang mga bikers na nagsisimula sa isang bagong apoy. Gusto ni Katie na huminto sa laro, ngunit ang tanging paraan upang gawin ito ay umalis sa lungsod. Si Noel ay binaril ang isang lalaki gamit ang kanyang dart para ibagsak ito, pagkatapos ay umikot siya habang mas maraming kaaway ang naghahagis ng iba't ibang bagay sa kanila. Lumilikha ito ng maraming alikabok na nagpapahintulot sa duo na makatakas sa pamamagitan ng pagtulak sa kotse palabas nang hindi gumagawa ng ingay, at hindi napapansin ng mga bikers hanggang sa bumagsak sa lupa ang susunod na Molotov. Si Katie ay patuloy na iginigiit na gusto niyang huminto, kaya pumayag si Noel na dalhin siya sa pinakamalapit na linya ng paghinto. Sa sandaling iyon ay nahanap sila ng mga bikers at nagsimula muli ang paghabol.
Isang kalaban ang tumalon sa sasakyan sa likod ng bintana at ninakaw ni Katie ang kanyang kutsilyo habang inilalabas ni Noel ang kanyang pana. Gayunpaman, kumagat ang babae sa kanyang braso. Kinuha ni Noel ang salamin at hinampos siya nito bago niya hayaang magmaneho si Katie. Hindi pinansin ang sinabi niya hindi niya kaya. Pagkatapos ay lumipat si Noel sa backseat upang ipagpatuloy ang laban, na naglagay ng dagdag na helmet sa kanyang kalaban bago siya sinipa palabas ng sasakyan. Ibinato ng mga bikers ang isa pang Molotov sa kanila ni Noel. Pinipilit si Katie na magmaneho sa isang pader para makatakas. Huminto sila ng kotse at nabangga ang isang biker habang sinusubukan para iwasan ito habang kinakatok ni Katie ang isa gamit ang kanyang helmet. Sinubukan ng dalawa na umalis. Gayunpaman ang kotse ay halos hindi gumagalaw bago ito masira dahil sa lahat ng pinsala. Dumating si Katie palabas at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Noel. Ipinaliwanag niya na hindi siya makakakuha ng pera kung siya ay umalis, ngunit gusto pa rin siyang tulungan dahil dapat nilang tratuhin ang mga tao sa paraang gusto nilang tratuhin sila. Biglang binato ni Katie ng buhangin ang mukha niya at nagawa siyang suntukin, at kinailangan ni Noel na pumutok ang ilong niya. Sa lugar. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang sasakyan ng pulis at pumunta si Katie sa mga pulis para humingi ng tulong. Gayunpaman, gusto din siyang patayin ng mga opisyal. Nahuli ni Noel ang kanilang taser sa tamang oras at sinimulan silang labanan habang tumatakbo palayo si Katie. Sa kalye, itinago ni Katie ang kanyang mukha sa likod ng isang mapa habang ang mga tao ay napansin ang drone sa malapit at nagsimulang maghanap sa kanya. Pumunta siya sa Wax Museum at nagulat siya nang marinig na ang guard ay isang anti-lottery, kaya hinayaan niya itong magtago sa gitna ng mga estatwa. Pagkatapos tinawag ni Katie si Shoddy at hiniling na hiramin ang kanyang sasakyan. Patuloy na tinatanong ni Shoddy si Katie kung nasaan siya, dahilan para mapansin ni Katie na naglalaro din si Shoddy. Sa sandaling iyon, tinatanggap ng isang estatwa si Katie sa museo, bilang pagbibigay ng kanyang lokasyon. Pagkatapos, sinubukan ni Shoddy at DJ na pumasok sa museo, ngunit nagpapaalala ang gwardya na sila ay pinagbawalan dahil ginawa nila ang dirty sa isang rebulto. Sinuntok siya ni Shoddy para matamba siya at nagmamadaling pumasok ang mag-asawa. Naririnig sila ni Katie habang nagtatago sa likod ng isang estatwa. Gayunpaman, nung sinubukan niyang lumabas, ay nakita siya. Agad siyang itinulak ni DJ sa ibabaw ng isang desk at binato naman ni Katie ng bote si Shoddy sa ulo bago hinagisan ng buhangin ang mukha ni DJ para makawala siya dito. Pagkatapos ang mag-asawa ay nagtutulungan upang labanan si Katie, na nagtatanggol sa sarili gamit ang isang tungkod ng estatwa. Kapag may opening ay sinusubukan niyang tumakbo at si Shoddy ay sinipa siya pabalik, dahilan para mawalan siya ng tauhan. Sa katabing kwarto, sinimulang bugbugin ni Shoddy at DJ si Katie hanggang sa kalahati ng mga tauhan. Gumanti si Katie sa pamamagitan ng pagbato sa kanila ng mga estatwa, sa pag-aakalang si Cher iyon kapag ito ay ang mga Kardashians. Ang labanan ay nagpapatuloy sa horror room, kung saan sila kumukuha ng anumang prop na magagamit sa pag-atake. Pagkatapos ng maraming pakikibaka sa mga costume at armas ng pelikula, naubusan si Katie habang binabato siya ni Shoddy ng palakol. Ang sandata ay tumama, ngunit ito ay peke kaya wala itong ginagawa. Pinindot ni Katie ang A button para ibaba ang shutter, para lamang maalala ang itinuro sa kanya ni Noel. Inaayos niya ang katawan ng guard para hindi siya mabulunan, at pagkatapos ay gumulong siya palabas ng museo bago magsara ang shutter, aalis habang nakulong sina Shoddy at DJ sa loob. Agad siyang nakita ng tour bus guide at inanunsyo ang kanyang lokasyon sa mikropono. Bago siya maabot ng mga umaatake, lumitaw si Noel sa isang kotse ng pulis at dinala siya. Hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Katie dahil ang pagtulong sa kanya na huminto ay nangangahulugan ng hindi pagbabayad, kaya naisip niya papatayin siya nito ng pribado. Habang patuloy na tumatama ang tour bus sa likod ng sasakyan, nais ni Noel na magkaroon sila ng bunker at naalala ni Katie ang taxi driver. Hindi nagtagal ay nagpakita ang dalawa sa bahay ni Machine Gun Kelly, na nag-iisip na may gusto si Katie na madumi kapag humingi siya ng tulong. Sa sandaling iyon ay lumilitaw ang bus, kaya nakuha ni Katie ang dart gun ni Noel at pinilit siyang buksan ang kanyang panic room. Nagmamadaling pumasok sina Katie at Noel at pinapasok at pinatulog si Kelly na may dalang dart bago subukang isara ang pinto. Nagkukumpulan ng mga tao sa sala at isang braso ang sumusubok na panatilihing bukas ang pinto,
kaya naghanda si Noel na barilin ito. Sa pag-aakalang gusto niya itong barilin, kinuha ni Katie ang baril at tinutukan ng dart ang braso, pinilit itong umatras at tuluyang isinara ang pinto para sa kabutihan. Kumpleto sa gamit ang kwarto at napapanood ng duo ang crowd sa security camera. Isang maingat na Katie na nakatutok ang baril kay Noel, kaya umupo ito sa tabi nito at nagbahagi ng matamis na katotohanan tungkol sa kanyang sarili upang patunayan na siya ay isang mabuting tao. Biglang nahulog ang keychain mula sa bulsa ni Katie at sabi nito ay mukhang cool, si Katie ay nag-open up. Pinili niyang maging artista para sa kanyang ina, na mahilig sa pelikula at mga kilalang tao. Alam ng kanyang ina na ang Hollywood ay maaaring maging impyerno at niregaluhan si Katie ng keychain upang ipaalala na magiging proud ito sa kanya kahit na anong mangyari. Noong bata pa siya, kumikita siya ng husto bilang isang child actor, ngunit lahat ng ito ay tinakasan ng kanyang ama. Si Noel ay napakaunawa at umaaliw, kaya ibinalik ni Katie sa kanya ang baril. Gusto niyang malaman kung bakit tutulungan siya ni Noel na huminto, kaya ipinaliwanag niya ang kanyang mga prioridad. Ang isa ay nagel iligtas sa buhay ng mga tao, at ang dalawa ay kumikita ng sapat na pera upang patuloy na mailigtas ang mga tao sa buhay. Sa labas, ang mga tao ay patuloy na sinisira ang pinto upang hindi mapakinabangan. Sinampal ni Shadi si Kelly para magising ngunit walang nangyari, kaya sa halip ay hinila niya ito sa pool at pinagbantaan siyang makibahagi sa pinto ng password, which is min6969. Ang lahat ng ito ay nakita ni Katie at Noel, na nagagalit dahil mayroon siyang no choice kundi tumawag at humingi ng pabor. Siya ay nagutos ng tinatawag na phone strike at nagmamadaling ilagay ang telepono ni Katie sa loob ng safe. Pagkatapos ay hawak ng duo ang pinto habang ginagamit ni Shadi ang password. Gayunpaman, ang karamihan ay nag-freeze nung narinig nila ang lahat ng kanilang mga telepono na nagre-ring na may Amber Alert. Gayunpaman ito ay isang bitag at ang kanilang mga telepono ay nagsimulang sumabog, na nasusunog ang iba't ibang bahagi ng katawan. Tulad ng lahat sa kanilang mga paso, lumabas sina Katie at Noel upang makatakas, bagaman huminto si Noel upang patayin ang apoy sa singit ng isang tao. Sa labas ng grupo ng mga gwardya ay naghihintay ang mga damage-proof na kotse at rubber bullet na mga baril. Gusto lang nilang kunin si Katie, pero pinilit niyang dalhin din si Noel. Habang nasa biyahe si Katie nagtatanong kung nakikipagtulungan si Noel sa mga taong ito. Ipinaliwanag niya dati ngunit sa ngayon ay freelancer na siya. Mga sandali kalaunan ay nakarating sila sa punong tanggapan at nakilala ni Katie si Louis, nalaman na ito ang kanyang kumpanya ng seguridad. Siya ay hindi humahanga sa kanya dahil patuloy niyang kinukutya si Noel at hinihiling na ilabas siya sa lungsod. Gayunpaman, niregalo sa kanya ni Louis ang isang bagong telepono at itinuro na siya ay nasa pinakaligtas na gusali sa bansa. Ipinakita rin niya ang mga granada sa kanyang bulsa. Sa 4 na larong oras na lang, binibigyan sila ni Louis ng tour at ipinapakita sa kanila ang pader kasama ang lahat ng mga nanalo na nasave nila, kahit na ang mga pangalan ay anonymous, at matagal na silang kulang sa mga kliyente. Ipinaliwanag ni Louis na naniningil sila ng 30% at pinirmahan ni Katie ang kontrata matapos makakuha ng bahagi ng perang iyon para kay Noel. Pagkatapos, nakikita nila sa mga security camera na maraming tao ang nagtitipon sa labas, kaya napagpasyahan ni Louis na mas ligtas na ilipat si Katie sa isang nakatagong underground fortress sa pamamagitan ng paggamit ng mga decoy vehicle. Una, kumukuha ng medikal na pangangalaga ang dalawa para sa kanilang mga sugat at marami pang ibinahagi si Noel tungkol sa kanyang sarili. Dati siyang mersenaryo sa pribadong sektor kasama si Louis, at ang kanilang unit ay naipadala sa buong mundo upang pumatay ng mga kakilakilabot na tao. Isang araw natuklasan ni Noel ang kanyang mga biktima ay hindi palaging masamang tao at siya ay huminto sa gitna ng isang trabaho. Naging sanhi ito ng misyon upang mabigo at siya at si Louis lamang ang nakaligtas. Sa panahon ngayon, napupunta sa mga pamilya niya ang perang kinikita niya sa biktima at mga kasamahan. Bilang kapalit, ibinahagi ni Katie na ang kanyang ama ay dating manager niya at ginawa ang kanyang trabaho sa buong araw mula noong siya ay 8. Noong siya ay naging 18, sinabi niya sa kanya na gusto niya pamahalaan ang kanyang sariling pera, kaya nawala siya kasama nito. Kailangang alagaan ni Katie ang kanyang may sakit na ina na namatay 1 buwan na ang nakalipas at iniwanan siya ng $600 lamang at isang tiket sa bus papuntang LA sa sandaling iyon, ay may isang empleyado ang nagdadala ng prosthetics machine.
Inilagay ni Katie ang kanyang mukha sa loob at ang makina ay naglalagay ng maskara na ginagawa siyang matanda. Gayunpaman, nag-aalala si Noel dahil ang paglipat kay Katie ay hindi makatwiran at ang pasilidad na ito ay masyadong mahal upang mapanatili na may 30% lamang ng mga lumang premyo, lalo na kung wala silang mga kliyente kamakailan. Pagkatapos magpalit ng damit ni Katie para tapusin ang pagbabalat kayo, sa wakas ay napagtanto ni Noel na nagpapanggap lamang si Louis na protektahan ang mga nanalo upang patayin sila ng lihim. Si Louis ay dinala sila sa isang kotse at patuloy na hinihiling ni Katie na sumama si Noel, na tinanggihan ni Louis. Nawalan ng pag-asa, sinipa ni Katie si Louis sa singit at ginamit ni Noel ang distraction para buksan ang garahe ng pinto. Pagkatapos ay binaril niya ang lahat ng mga gwardya gamit ang kanyang mga pana habang ang mga tao ay nagmamadaling pumasok, ngunit hindi nila ginawang kilalanin si Katie at hindi pinapansin. Kinaladkad siya ni Noel palabas at binigay ang keycard na ninakaw niya sa isang gwardya, sinasabi sa kanya na tumakbo habang bumibili siya ng ilang oras. Mas maraming gwardya ang lumitaw at hinawakan si Noel habang sinisipa si Louis para sa impormasyon. Biglang lumipad ang lahat ng AI-driven na decoy na sasakyan kasama si Katie na nagtatago sa isa kanila, kaya ipinadala ni Louis ang kanyang mga tao upang sundan sila. Sa downtown, tinanggal ni Katie ang kanyang maskara at kinokontrol ang kotse, kaya ang pagbabago ng ruta ay nag-aalerto sa sistema ni Louis. Samantala, ang social media ay nagiging ligaw dahil nawala sa drone si Katie, kaya kung hindi siya magkakamali ay ligtas siya mula sa mga humahabol hanggang sa wakas. Nagiging sanhi ito upang makakuha siya ng mga tagahanga na tumitingin sa kanya bilang isang bayani. Makalipas ang ilang sandali, aalis na si Katie sa bayan ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Noel, na sinabihan siyang tumalikod o papatayin niya si Noel. Patuloy niya itong sinasaksak ngunit sinabihan ni Noel si Katie na iligtas ang sarili. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pinaikot ni Katie ang sasakyan at pumayag na makipagkita. Samantala, dinala ni Louis si Noel sa isang lumang teatro at ibinunyag na sa panahon ng kanilang mga mersenaryong araw, lagi niyang alam na pinapatay nila ang mga sibilyan. Hindi siya kailanman nagmamalasakit dahil ito ay madaling pera. Inamin ni Louis na hindi siya mahilig magbahagi at iyon ang dahilan kung bakit siya pumatay ng team nila habang ginagawang parang kasalanan ni Noel. 15 minuto na lang ang natitira. Nakuha na ni Katie ang isang bolt gun mula sa glove compartment at nagmamadaling pumasok sa loob ng teatro, kung saan nakita niya sina Louis at Noel sa entablado. Nagbanta siyang mag-self-delete para walang makakuha ng pera at hindi naniniwala si Louis sa kanya, kaya itinuro ni Katie na papatayin niya pa rin siya. Ipinakita rin niya sa kanya na ni-record niya ito para sa social media, sa paraang iyon ay hindi niya malilinis ang mga fingerprint sa baril at masasabing ginawa niya ito. Nagsimulang magmura si Katie at kakilakilabot ang estado ng kanyang buhay at halos itulak ang gatilyo. Gayunpaman, sa wakas ay ibinaba ni Louis ang posa susi at humihingi ng deal. Nagkunwari si Katie na ibibigay niya sa kanya ang baril ngunit sinipa siya nito sa stage sa halip, na nagpapatunay na siya ay kumikilos. Sa labas ni Louis, ang ibang mga manlalaro ay agad na nagsimulang sundan ulit si Katie. Ang lahat ng mga taong nakilala niya ngayon ay lumalabas sa teatro at binoblock ang bawat pasukan, kaya ginagamit ni Katie ang anumang bagay na maaari niyang makuha upang pabagalin ang mga ito. Biglang si Louis ay hinawakan ng kanyang binti at pinadapa bago siya sinubukang patayin. Sinubukan ng isang pulis na tumulong, gayunpaman, sumipa si Louis at patuloy na lumalaban kay Katie. Sa sandaling iyon, isang pulutong ang pumasok, kaya't sinimulan na silang labanan ni Noel habang nakakaf pa rin sa upuan at kinakanta ang kanta ng Ninja Turtles. Malapit nang masira ang upuan, na nagbibigay sa kanya ng higit na kalayaan sa paggalaw. Kinagat ni Katie si Louis at dinisarmahan siya bago ihagis ang mga susi kay Noel, na tuluyang nakalaya. Habang inaaway ni Noel si Louis, si Shadi ay lumitaw na may dalang katana upang labanan si Katie, na mabilis na nagdisarma sa kanya at nagpatamba sa kanya gamit ang isang headbutt. 4 na minuto na lang ang natitira, biglang pumasok sa sinehan ang napakaraming tao. Inaaway pa rin ni Noel si Louis, kaya kailangang umakyat ni Katie sa mga dekorasyon sa entablado para sa kaligtasan. Si Louis ay nagnakaw ng palako mula sa isa pang manlalaro at ipinagtanggol ni Noel ang kanyang sarili gamit ang mga symbol, na tumutulong sa kanyang wakas na talunin ang kanyang dating kaibigan. Ang boss lady ay sinubukang umakyat pagkatapos ni Katie, kaya sinipa niya ito.
Pagkatapos ay sinimulan ni Noel na basagin ang dekorasyon kaya ang mga tao ay hindi masusundan si Katie. Dumating ang mga tauhan ni Louis at kalahati sa kanila ay gumawa ng hagdan ng tao para umakyat si Louis habang ang iba ay humaharap kay Noel. Inabot ni Louis si Katie sa scaffolding at nagsimula silang mag-away hanggang nadulas si Katie. Nakasabit siya sa gilid at ipinakitang ginamit niya ang kanyang keychain para i-activate ang isa sa kanyang mga granada, na pagkatapos ay sumabog. Namatay si Louis at nahulog si Katie, gayunpaman ang kanyang mga tagahanga ay lumilitaw na may malaking bandila at huhulihin siya sa tamang oras. Nang umabot sa 0 ang countdown, niyakap ni Katie si Noel at nangakong magbabayad sa kanya ng 50%. Dumating ang mga tao sa lottery para ibigay sa kanya ang tseke at ibinalita niyang ayaw na niyang maging artista pa. Makalipas ang 6 na buwan, sa pagtatapos ng pelikula, nagtutulungan sina Katie at Noel sa isang grupo ng mga kawang-gawa tulad ng isang libreng ahensya ng proteksyon, isang paaralan ng pagtatanggol sa sarili at labanan sa entablado, at isang sentro para sa mga batang may masamang magulang. Sinubukan ni Noel na magbukas ng pizzeria na may temang Ninja Turtles, gayunpaman, siya ay nademanda para sa paglabag sa copyright. Nagbabakasyon din ang dalawa sa kanilang super yacht. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!